Hello mga kaiklabo! Gawa naman tayo ng Vietnamese pandan honeycomb cake. At baka hindi mo pa nga na-try to. Promise super sarap nito. At wag na natin patagalin pa. Ipapakita ko na nga sa inyo kung paano ko to ginawa. Para sa ating mga ingredients, meron tayong 400 ml coconut milk. Tapos, naglagay na rin ako dito ng 1 and 1/4 cup na granulated sugar, 1 teaspoon salt. Bali, ang gagawin kasi natin dito, lulutuin lang natin to ng sandali. Pero hindi naman natin to kailangan pakuluan. Hanggang sa matunaw lang natin yung sugar dito. So, is-set aside muna natin to. Dito nga sa ating mixing bowl, maglagay rin tayo dito ng 6 large na eggs. Tapos, kapag hinahalo natin, dapat ganyan-ganyan lang. Hindi natin kailangan halu-haluin na mabilis to. Iniiwasan kasi natin na magkaroon ng maraming bubbles. At para naman sa dry ingredients, meron nga itong 2 cups na tapioca flour, 1/4 cup na rice flour. Naglagay na rin tayo dito ng 1 tablespoon na baking powder. I-set aside muna natin kapag medyo malamig na ng konti yung ating mixture, maglagay tayo dito ng 1 teaspoon na pandan flavor, 2 tablespoon na coconut oil. Tapos, tsaka naman natin ilalagay ito sa ating eggs. Itong ating mixture. So, yan. Ilalagay lang natin yan kasama ng ating mga dry ingredients. Tapos, hahalu-haluin lang natin. Tapos, gumamit na rin tayo dito ng strainer para naman maging smooth ang ating mixture. So, pagkalagay nga natin dito sa ating baking pan, haluin lang natin to. Tapos, dapat nakapreheat na ang inyong oven. So, nakapreheat na siya ng 170 degrees Celsius at ibibake lang natin to ng 40 to 45 minutes. Kapag luto na nga yung ating Vietnamese pandan honeycomb cake, dapat ang itsura nito brown yung top niya. Pero sa akin kasi light lang. At okay lang naman na hindi siya sobrang brown yung top niya. Basta as long as luto na to. So, ganito na yung naging itsura niya. At alam nyo ba, hindi lang naman pandan flavor ang pwede ninyong gawin dito. Pwede rin namang ubi, o kaya coffee o vanilla. At kapag ka in-slice mo nga to, super lambot nito. At ang sabi nga nila, kapag na-perfect mo talaga pag gumawa ka nito, dapat may mga butas-butas daw, parang honeycomb. Pero sa akin, hindi masyadong maraming butas, pero pwede na rin. At since first time ko nga gumawa nito, ay parang nga sa akin perfect na nga yung ganitong itsura. Charot. Kaya ano pang inaantay nyo? Try nyo na rin tong recipe na to. I'm sure magugustuhan nyo rin to. Paano ko nga ba madidescribe sa inyo ang lasa nito? Para kang kumakain ng kuntsinta at puto. Basta masarap siya. At ito na nga yung ating Vietnamese pandan honeycomb cake. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Yum yum.